Na-connect kami sa DTI, DOST, sa PICEDO, tinulungan kami ni Governor Susan. Lahat ng ahensya ng gobyerno, DA, lahat ng yan ay naging kaagapay namin kung ano man meron kami. Huwag kayong matakot na lumapit sa gobyerno kasi yung iba kasi na iniisip nila na ang gobyerno is kalaban. Hindi po. Kasi ako po yung saksi na kung ano po meron kami, sila po yung tumulong sa amin. Siguro, ang masasabi natin na sa mga farmers natin, kailangan nilang lumabas sa comfort zone nila. Yes, totoo and they need po to tap those agencies na pwedeng makatulong sa kanila at dapat hindi sila mahiya. Ano naman po yung pinaka naitulong nito sa kabuhayan po ninyo? Itong kalamansi ay naging bread and butter namin talaga. Ito po yung nagpaaral sa anak ko sa kolehiyo. Ito po yung bumubuhay sa amin. Kung ano man po yung konting kaluwagan sa buhay, ito yung nagbigay sa amin. Yes. Maasim man siya, pero ito naman yung nagpatamis ng aming buhay siguro. Wow! Ang ganda naman nun! Kasi ang problema ng ilan po nating mga kababayan, marketing. How do you solve that problem, ma'am? Anong una, hindi ko naman kinakaila na naging mahirap na magpakilala. Pero na-connect kami sa DTI, DOST, sa PICEDO, tinulungan kami ni Governor Susan. Lahat ng ahensya ng gobyerno, DA, lahat ng yan ay naging kaagapay namin kung ano man meron kami. Sila yung nagbigay sa amin ng seminars, ng trainings. Ang Tarlac State University, sila yung nagbigay ng training sa amin through DTI. Tapos tinulungan kami sa marketing, regional, provincial, even international. Dinala kami nila sa China. Kung ano benchmarking, yes. Dinadala kami ng mga DTI dyan. Basta lang matuto kang makipag-coordinate, sabihin mo kung ano yung kailangan mo. Huwag kayong matakot na lumapit sa gobyerno kasi yung iba kasi na iniisip nila na ang gobyerno is kalaban. Hindi po. Kasi ako po yung saksi na kung ano po meron kami, sila po yung tumulong sa amin mula sa promotion, sa training, sa machines na binigay na ano ng DOST. Yes. Yun po, hanggang sa ngayon, kung ano ang kailangan namin ay ipinoprovide po nila. Ibig sabihin, ma'am, no, parang hindi naman pala mahirap i-market. Okay, with proper linkages with the government agencies. Yes. At the same time, mga partners natin na Yes. pwede, just like yung mga private institutions natin. So, siguro, ang masasabi natin na sa mga farmers natin, kailangan nilang lumabas sa comfort zone nila. Yes, totoo and they need po to yun. tap those agencies na pwedeng makatulong sa kanila at dapat hindi sila mahiya. Totoo po yan. Kasi sa laki po ng demand ng kalamansi, marami pa po tayong pwedeng gawin. Marami po kayong pwedeng lapitan na yung pong mismong produkto nyo ay mabibigyan ng value added dahil nga po sa mga tulong nila. At saka syempre po, kailangan lagi tayong huwag matakot na mag-try kung ano ba yung pwede pang gawin. Pero marami pa po talagang pwedeng gawin. Wow. Yun lamang po. Yun. Huwag matakot mag-try. Napakaganda nun. At saka kailangan po, kung nasa processing kayo, innovation, yes po, quality. Hindi po kailangan mawala yun. Consistency. Yes. Sa ilang taon din po namin, maraming challenges, pero kailangan tumayo ka. Hindi yung kailangan lagi kang bumangon kung nadadapa ka. Kasi hindi po mawawala challenges eh. Kasama yan, masin naman sa ang larangan. Yes, ma'am. Ma'am, I heard no that you have producing mga byproducts and value-added products out of calamansi. Opo. So meaning, ma'am, you are providing livelihood to your kabarangays? Yes po. Nung po nagsimula kami sa calamansi processing, ang gusto ko talaga, yung pong mga nanay na walang trabaho ay sila yung mabigyan ng trabaho, which is nangyari naman po. Na lahat po ng aking mga nakasama sa pagpaprocess, talaga po mga nanay. Wow. Opo. Kaya medyo sana po ay magkaroon pa tayo ng maganda pang oportunidad ngayong taong ito para mas makatulong pa. Ilan ba ang empleyado nyo ngayon, ma'am? Nung nag-start po kami lang talaga mag-asawa. Pero po ngayon, dahil nga po by project kami, meron po akong 15.
Oh, malaki na yun, ha? Opo. Total naman po sir, may mga machines na. So, hindi na rin po mahirap na magproseso. Napakaganda naman po ng kwento ninyo, no? From scratch talaga, no? Ngayon naman, ma'am, sa tagal nyo na pong nagtatanim, nagpoproseso ng mga kalamansi, ano naman po yung pinaka naitulong nito sa kabuhayan po ninyo? Alam mo sir, itong kalamansi ay naging bread and butter namin talaga. Ito po yung nagpaaral sa anak ko sa kolehiyo. Ito po yung bumubuhay sa amin. Kung ano man po yung konting kaluwagan sa buhay, ito yung nagbigay sa amin. Yes. Opo. Kaya po, maasim man siya, pero ito naman yung nagpatamis na aming buhay siguro. Wow! Ang ganda naman nun! Matamis, di ba? Opo. Matamis na bunga ng pagsisikap. Opo. Out of maasim na prutas na di ba? So alam niyo rin po ba ang kalamansi ng mga kabidyo, isa sa mga kinukonsider na high value crops natin. Yes po. Kaya naman malakas ang demand, kaya malaki ang potential, kaya marami po dito po sa ating bansa ang pinapasok na rin po ang pagkakalamansihan. Pero yung iba na nagsisimula, ang problema nila is yung marketing talaga. Yes po. So with that yung nabanggit po ni Ma'am Cecil, sana makatulong no sa ating mga kabidyo. Sana dumami po tayo mga processor kasi malaki po talaga ang demand ng kalamansi. Hindi man po kayo, meron man po kayong kalamansian, pwede mo po pong gawin ibang, pwedeng magkaroon pa ng ibang produkto na galing sa kalamansi. So may machine naman na kayo nun, Yes, ma'am, sir. no? Oo. Oh. Pero sir, nag-start kami, 2 taon kami. Mano-mano. Mano-mano. Pagka Miyerkules na, ayaw na nilang pumasok. Bakit? Sakit na ng kamay nila? Sakit na ng kamay. Isa-isa mong hihiwain, isa-isa mong pipigain. At saka sir, pagka mga hapon na, syempre pagod na sila magpiga. Konti na yung katas na may pipiga. Oh, kasi medyo na. Pero ngayon, ma'am, you solved that problem again. So may mga machine na po kayo. Hindi ko natatanong kung magkano ang kita nila, pero we can say, ma'am, tama ba? Successful ang kalamansi business po ninyo. Wow, so sana po, no, mapapasana all ka na lang. Yes po. Magagawa rin po niyo yun. Konting tiyaga lang sa simula. Ma'am, sa dami po ng napakagandang nai-share po ninyo sa ating mga kabidyo, sa ating mga kababayan patungkol po sa agrikultura, no? Patungkol po sa kalamansi farming, at the same time sa pagpuproseso po natin. Ano naman po ang gusto nyong mensahe para sa ating mga kabidyo, sa ating mga kababayan gustong pasukin po ang ganitong larangan? Sa mga kababayan po natin, mga kaibigan na gustong pasukin ang ganitong larangan ng pagtatanim ng kalamansi, pagpaproseso ng kalamansi, huwag po kayong matakot o huwag po kayong mag-atubili na ituloy. Marami po tayong matutulungang mga ahensya ng gobyerno at huwag po kayong matakot na mag-imbento ng produkto na galing sa kalamansi. Dahil kuminsan po kung ano yung iniisip nating hindi kikita, iyon po pala ang kikita. Kaya patuloy lamang po tayong mag-eksperimento, mag-aral na makakatulong sa ating kaalaman para lalo pa nating ma-enhance yung ating kaalaman para po marami pong mag-process ng kalamansi dahil napakalaki po ng demand ng produkto ng kalamansi sa ibang bansa. Dito po sa Pilipinas nanggagaling ang masarap na klase ng kalamansi. Meron na po sa ibang bansa pero ang hinahanap pong kalamansi ay galing sa Pilipinas. Kaya po ipagpatuloy nyo lang po kung meron po kayong pangarap na magtanim ng kalamansi at magproseso ng kalamansi. Wow, napakaganda naman ang mensahe ni Ma'am Cecil. Kaya naman, no, tayo po'y nagpapasalamat kay Ma'am Cecil sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na mabisita ang kanilang farm. At the same time, ma-share ang kanilang kwento, no? Imagine from OFW dati at nakaranas din po ng challenges sa pagtatayo at pamamalakad ng kanilang mga naunang negosyo. Pero ngayon po ay masasabi nating successful at malaki at marami po ang kanilang natutulungan ng mga kabarangay dito sa kanilang barangay. Kaya naman sa lahat po ng ating mga kabidyo na gustong magpa-promote or mag-share ng kanilang natatanging kwento, pwede po kayo mag-message sa ating FB page, Video Stories, o kaya naman pwede nyo pong i-like at i-share ang ating video na ito upang sa gayon ay marami po
tayong matulungan. At syempre, wag po niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, A Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinabago, the content creator of A Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pagangat. Keep rising mga kabidyo. Ma'am, thank you so much po. Thank you po. And bye-bye!